Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first card ni Libra, we have Bear. Ayan. So, most likely, yung person ninyo, Libra, kung meron na kayong karelasyon, meron na kayong asawa, boyfriend or girlfriend, this is someone na maaasahan. This is someone na very responsible, no? Very supportive, at a good provider, no? Kaya maganda siya. At meron kang masasandalan. Ito yung klaseng taong pwede mong maasahan talaga. So, we have whip. Ayan. So, for some of you dito, Libra, po pwedeng meron ditong parang conflict with your person, or po pwedeng meron kayong um, may hindi napagkakaunawaan, no? This could be something na maaring long time na na-issue, pero hindi nadi-discuss, hindi na pag-uusapan, hanggang sa ngayon yung parang ang dami mong tanong, 'no? Parang ang dami mong tanong sa isip mo pero pupuwedeng hindi mo maitanong sa person mo, you know? Kaya parang nagde-develop na lang ito ng distance, sa inyong dalawa, puwedeng gano'n, 'no? So, baka baka puwede ng pag-isipan ninyong mabuti kung ano yung gagawin ninyo, kasi baka mas lalong makasira, 'di ba? Kung hindi ninyo ito i-discuss with your person, kung hindi kayo mag-o-open up. So maybe it's the time na pag nilay-nilayan ninyo what is best for you to do. Kasi syempre kayo nakakaalam sa sitwasyon ninyo. Kaya kayo din ang mas makakaalam kung ano ang mabuting gawin dito. If you're going to discuss, open it up with your person, o hahayaan mo na lang na lumipas ang mga araw, lumipas ang mga oras na hindi ninyo napapag-usapan hanggang sa tuluyan ka ng tuluyan ng mawala, no, yung pagmamahal mo sa person mo, 'di ba? So, pag-isipan mabuti. So, we have dog. Ayan. So, this is about loyalty. So, baka ang issue mo is loyalty ng inyong person sa'yo. No? O pwedeng may ganyang ganap. Baka may sitwasyon na pinagdududahan mo. Maaring may pagdududa ka sa inyong person. 'Di ba? So, minsan kasi hindi naman lahat ng nakikita natin yun, totoo yun, 'no? Hindi lahat ng, ah, naiisip natin, 'di ba, depende sa kung anong napapansin natin, nakikita, ay totoo rin, 'di ba? Sometimes kasi kung nababahira na ng malis yung isip natin, so maaaring hindi na fair, 'di ba, yung mga bagay na naiisip natin doon sa person natin. Kaya mas maganda pa rin yung nag-uusap. Mas maganda pa rin yung dini-discuss kung ano man yung inyong nararamdaman. Kasi pupuwede mo namang sabihin, 'di ba, sa person mo. Kasi nga sa relationship, 'di ba, it's a two-way street. Hindi po puwedeng puro lang ikaw, hindi po puwedeng puro lang yung person mo. Kailangang merong constant communication, open communication with each other. Tulad niyan, kung meron kang mga issues sa person mo, so mapapag-usapan ninyo. If you really love the person, or kung gusto mo talagang pangalagaan ang inyong relationship with your person, 'di ba? So mas magandang mapag-usapan kung ano man ang issue, 'di ba? Otherwise baka baka mapansin mo na lang namatay na pala yung pagmamahal mo sa person mo because of kung ano man yung mga lingering issues, 'di ba? Lingering questions sa isip mo for so long na hindi napapag-usapan, hindi na discuss, 'di ba? So, we have work. Ayan, maaari na ang iba sa inyo dito. Baka it's either kayo yung very focused sa trabaho, or baka yung person ninyo. You know, maaaring
focused masyado sa trabaho. Kunyari, yung person mo masyadong tutok na tutok sa trabaho, sa career, kaya siguro wala na halos oras sa'yo. No? Pwedeng ganun ang sitwasyon or it's the other way around. Kaya maaring nagbi-build up yung tampo, nagbi-build up yung questions na ano ba, mahal mo ba talaga ako o ano? Ano yung nandito pa rin ba ako? Existing pa rin ba ako sa buhay mo or what? Pero pwedeng hindi mo nga ma-open up yun sa person mo. No? Kinikim-kim mo lang. Kaya kailangan talaga na mapag-usapan yan, okay? So, there is money coming your way, Libra. So, this is nice. This is swerte. 'Di ba? Sa usaping pera, ang swerte-swerte mo ngayon. Merong wealth na paparating, merong swerte sa finances, pwedeng papaldo kayo ngayon sa negosyo ninyo or pupuwedeng sa trabaho ninyo, gano'n 'no, or pupuwedeng yung person ninyo ang merong iuuwing malaking amount of money. So, possible 'yun. So, we have dark male. So, this is someone ano na darker than, ah your kulay siguro 'no, and pupuwedeng ito yung inyong person 'no. Baka isang dark-skinned, person yung jowa mo or yung asawa mo or pupuwedeng kung hindi man yung skin niya baka yung ulo niya talaga, yung buhok niya 'no, yung original na color nito is very dark. So, pupuwedeng ito yung person mo, okay. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap, and by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership naman. Okay? So, what else? So, we have the Page of Pentacles. Maswerte ka talaga pagdating sa pera. Kasi si Page of Pentacles, this is also good news na related sa inyong money, career, and finances. So, since meron tayong additional wealth, na paparating. So, parang kino-confirm lang nito yung sinasabi ng money card na 'to, na talagang merong perang dadating. It's either cold cash talaga or po puwedeng opportunity na lucrative opportunity na siyang magdadala sa'yo ng additional wealth, additional na, kaperahan, no? So, that's really good. So, we have, the Ten of Pentacles, 'yan. So, talagang ang daming pera 'no, na dadating. Pupuwedeng ano 'yan, pupuwedeng may ambag dito yung inyong person, yun ang napi-pick up ko dito. Pupuwedeng both of you are really going to enjoy naman the luxury, 'di ba, of having financial comfort and, financial ano, freedom, 'no? So, magiging masaya yung inyong, pamilya. Alam mo pupuwede rin ano, for some of you pupuwedeng yung person siguro ninyo is also a very good provider. You know, nakikita ko rito na parang masipag naman siya magtrabaho. Talagang, siguro nga may katotohanan din 'no, na, pupuwedeng mas tutok na tutok yung person mo sa paghahanap buhay, whether that is sa may negosyo or pupuwedeng, ah busy sa trabaho or pupuwedeng both. Kaya maraming sigurong pera talaga ang inaakyat niya sa pamilya ninyo, 'no? Kaya naman ngayon, 'di ba, baka unaware siya talaga, 'di ba, na meron ka ng hanas, 'no, hanas sa kanya at hindi niya napapansin yon. So, siguro talaga if you want to discuss kung ano man yung mga issues mo sa kanya, 'yun siguro hindi niya alam 'yun talaga, na wala siyang ka-idea-idea siguro na meron kang something na nararamdaman, 'di ba, na tampo or galit or what, 'di ba? So, kasi siya parang ano siya, parang ang focus niya paghahanap buhay. Ang focus niya is to establish your financial future, establish the financial security and stability ng inyong pamilya, 'no? So, 'yun ang napi-pick up ko dito. So, we have the Fool, ayan. So, merong bagong beginning. There is new beginning dito sa buhay. And since this is for love life,
reading kaya po puwedeng merong bagong romantic relationship dito na mabubuo between you and another person kung ikaw ay wala pang jowa, kung ikaw ay merong mga nanliligaw sa ngayon. So, pupuwedeng papasok ka na ngayon sa bagong relationship. Meron din akong napi-pick up dito na kunyari meron nga kayong meron kayong tampo or marami kayong issues sa person ninyo, maaring maaring hindi mo nga yan i-o-open up talaga sa person mo, pero within yourself parang magbabago ka na, yung babaguhin mo na yung perspective mo, siguro tatanggalin mo na yung pagdududa mo or yung mga tanong na yan, maaring isasantabi mo na yan and you're going to start to be more sensitive din 'no sa person mo na mukhang okay naman yung person mo sa'yo, pero yun nga lang 'di ba, ang siguro pinaka-top priority niya is to provide financially kaya sobrang nagsisipag at nagtitiyaga siya sa kanyang trabaho. So, pupuwedeng yung babaguhin mo dito, you're going to start a new perspective or you're going to start something new na tatanggalin mo na siguro yung tatanggalin mo na yung pagdududa or tatanggalin mo na yung, pag-aano ninyo sa alam mo yun, yung mga issues 'no, na kung ano-anong puwedeng naiisip ninyo maaaring tatanggalin niyo na yan sa isip niyo. At, magfo-focus na lang kayo sa pag-aasikaso, pagmamahal, pag-aalaga sa inyong person. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.